Di ba? Pero binitawan niya yun. At hindi lang yung pagiging possession niya ang binitawan niya yung magiging kayamanan niya kapag siya na po ang magiging Panginoon. Kapag alam niya, ito'y panandalian. Everything in this world, lahat ito mawawala. Lahat ito lilipas. Kaya kung pipilian natin ito, mabibigo tayo makarating sa kaharian langit, makarating sa eternal. Okay? So hindi lang po yun. Yun ay nasa Old Testament na sample sa atin ng tao na mas pinili ang spiritual kaysa material. Alam niyo po sa Apostol Pablo, ganyan rin po ang ginawa. Kung kilala niyo po si Apostol Pablo po ay isang mayamang tao. Hindi po siya makakabili ng citizenship ng Rome kung wala siyang kayamanan. Siya po ay isang tent maker. Kaya nga kapag siya po ay anak ng isang mayaman, kaya po siya napadala sa isang pinakamataas na pag-aaral. Study saan? Sa paanan ni Gamaliel. Dalawa lang pong magagaling na eskwelahan noon. Kay Gamaliel at kay Heliel. At pinili ng kanyang ama na pag-aralin siya kay Gamaliel. Noong sa panahon natin ito, yung po ay kagaya ng kategory na ng Harvard University, Oxford, yung mga ganong university. At doon siya pinag-aral. Ibig sabihin, meron po siya kakayahan. Mayaman po sila. Kaya pong tustusan yung ganong kalataro. So mayaman po si Apostol Pablo. Pero nung siya ay nakilala niya ang ating Panginoon Kristo, mas pinili niya ang mga bagay na spiritual kaysa mga bagay na material. Tingnan niyo po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Dito po muli sa Philippians, at ang ating pong babasahin ay nasa chapter 3 naman. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito. Verse 7, gayon man ang mga bagay na aking pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang kamuhin ko si Kristo. Another example ng isang tao, at ito'y historical man, si Moses historical man, si Pablo historical man, kaiba po sila ng panahon, si Moses sa panahon ito, si Apostol Pablo sa panahon ito, pero dahil gusto nila pareho na makamit yung kingdom of heaven, eternal life, mas pinili na ang mga bagay na spiritual, the things above, kaysa mga bagay na na material. Sabi po sa English ay ganito. Okay? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So pinonsider niya lang ito isang dung, isang dumi, isang basura, na itong mga kayamanan dito sa lupa, sapagkat mas higit siya, mas binibigyan niya ng mas higit na timbang ang mga kayamanang ibibigay sa kanya ng ating Panginoon Kristo doon sa pagpalain. Hindi naman natin sinasabi na bitawan natin yung ating kayamanan. Ibig naman sabihin nito, kung bibigyan tayo ng scale ng ating Panginoon Kristo, bibigyan tayo ng sukatan ng ating Panginoon Kristo, ano ang nasa isip natin? Okay? Mas matimbang ba ang mga bagay na nandito sa lupa? O mas matimbang sa atin ang mga bagay doon sa sangkal? At yun nga yung mayaman, bumaksak siya doon sa test na yun. Mas pinili po nila ang mga bagay sa lupa kaysa sa sangkal. Kaya sabi nila, but when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one home as property.
hindi niya kayang bitawan. Hindi niya kayang bitawan yung bagay na yon. Kaya yung bagay na yon, ayan mapagpakal sa kanya. Minsan gano'n din tayo. May mga bagay na hindi natin kayang bitawan. At hindi natin binibitawan, kaya nahihirapan tayong sumunod sa mga kagustuhan ng Panginoon. So conversion, yung gusto na, meron tayong ambisyon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito easy. May nire-require ang Diyos sa atin. Kaya mo bang bitawan ang pagiging ikaw? Can you deny yourself and follow Jesus Christ? Kaya mo bang bitawan yung pagiging mong ikaw para ikaw magkaroon ng bagong ikaw at magkaroon ka ng buhay? Okay, tuloy lang natin. Jesus said to His disciples, "Truly I say to you, it is hard for a wise man to enter the kingdom." Nakalabuan. No, yung mga bagay, hindi po tinatawag na lahat ng mayayaman, kundi atin po ng ating konsumisto, ang mga taong ang kaisipan ay mga bagay na dito sa kalupaan, mahirap para sa kanya makapasok sa sangka. Okay?